Hi, today ay tuturo ko kung paano nga ba i-manage ang isang cafe gamit ang Merchantry POS. Ituturo ko sa iyo kung paano nga ba gumawa ng catalog, mag-track ng sales, mag-record ng expenses, mag-manage ng inventory, mag-generate ng reports at marami pang iba. Ang Merchantry po ay madadownload mo sa App Store at sa Google Play Store. Pwede mong gamitin sa desktop, sa laptop, sa mobile, sa tablet at sa iba't ibang mga browser. Ngayon ay sisimulan natin sa catalog setup. Bali, ang catalog feature ay list of products mo sa system. Dito mo ina-add ang products kasama ang kanilang name, price, category, variance, at iba pang details. Ngayon, gagawa tayo ng product. Gagamitin natin ang quick import. Punta ka sa catalog, products or services, tapos quick import. Itong import products or services. Ngayon gagawa tayo ng dalawang product. Una ay bottled water, pangalawa ay chocolate frap. Tapos yung chocolate frap may dalawang variants. After natin malagyan ng dalawang variants, lalagyan natin siya ng ingredients. So unahin muna natin yung bottled water. So lagyan mo dito sa category drinks, tapos track stock. Bottled water, sabihin natin price niya 15, sabihin natin 20, 15, initial stock 100. Yung isa naman, sabihin natin category niya ay specialty drinks. Chocolate frap. Chocolate frap. Chocolate frap. Price nito ay, lagyan natin ng variance, dalawa. Yung isa 12 ounce. Yung isa 16 ounce. Tapos yung price niya, 110, 130. Sabi natin cost niya muna ay sample lang naman to. 40, 50. Initial stock 100. Yan. Tapos, click natin tong start import. Next, go to catalog. So yan, meron na tayo dito ng dalawang product. Lagyan muna natin ng image. Dito. Save. Chocolate frap. Ito yung dalawang variants niya, guys. Chocolate frap. Save. So yan, okay na. Meron tayong dalawang product. Isang bottled water, single. Isa naman ay chocolate frap na may dalawang variants. So, ang gagawin naman natin ngayon ay lagyan natin ng ingredients yung chocolate frap. Convert to bundle. Itong inventory tracking, gawin mong convert to bundle. Yan. Tapos, so meron tayong dalawang variants, lalagyan natin ng pareho ng ingredients. Pero yung ingredients dito, 16 ounce yung cups lagay natin. Straw. Lid. Okay, so ito na yung ating ingredients. Itong mga ingredients na to ay ginawa ko dito sa inventory, as inventory items. Pwede ka rin gumawa dito. Tapos new. Create new inventory item. Tapos ilagay mo yung kanyang details. Sige, mamaya papakita ko sa iyo kung ano yung laman nitong mga inventory item na to. Next, ilagay natin yung kanyang quantity. 0.04, 02, 0.1, tapos may 50 ml. Tapos, pwede mong ilagay itong na food costing natin. Yan. Tapos dun sa kabilang, dito sa kabilang variant, copy to all variants mo lang. Yan. Tapos palitan mo tong cup, 16 ounce. Tapos milk, so sabihin dagdagan na natin ng, sabihin mo ng 70 ml. Ice cubes, sabihin mo 0.2. Sample lang yan guys ha. Tapos apply calculated cost mo. Yan, 37. Pwede kang magdagdag rin dito. 0.3. Sample lang naman. Okay? Tapos lagyan natin ng image. Meron na pala yung image. Then, save. Okay, meron na tayong dalawang product. So, lagyan naman natin ng modifier to. Gawa ka lang dito. Itong modifiers, ito yung add-on niya. Gawa tayo limbawa ng additional syrup. Single kapag yung pagpipilian mo isa lang,
multiple kapag pwede kang pumili ng iba't ibang mga add-on. So ngayon, piliin mo natin single lang muna. Halimbawa, chocolate, strawberry, gawin natin ito, vanilla. Price natin, 15. Yan. Save. Ayan, meron tayong additional syrup. Pwede mo rin ilagay yan dito. Chocolate frap. Tapos, lagay mo lang yung modifier. Ito. Save. So, yan. Meron na tayong product na merong modifier. Next, punta naman tayo sa point of sale. Bali, dito sa point of sale ay dito ka nagre-record ng sales at automatic na nasa-save sa system. So, lahat ng ginagawa mo dito ng transaction, automatic na nababawas sa inventory, na-update yung sales records mo at ang iyong reports. So, makikita mo dito sa taas, andito yung iyong mga categories. Ayan. Tapos, yung ginawa natin kaninang item, ayan. May dalawang variant. Pag pinindot mo, meron siyang modifiers. Okay, gawa tayo ng scenario. Halimbawa, ikaw yung business owner, tapos ikaw rin yung cashier ng iyong cafe. So, magbebenta tayo ng order ng mga customer mo. Sample, may bumili muna ng bottled water. Unang gagawin mo ay mag-start ship ka. Ito. Start ship. Lagay mo yung initial cash amount. Sa video na to, gawin muna natin 0. Start ship. Tapos yan, your ship has been started successfully. Okay, magbenta tayo ng bottled water. Makikita mo dito sa inventory items, yung bottled water mo ay 100 pieces. At yung mga inventory ng ating mga ingredients dito ay naka-even. Sample natin, bottled water. Sabihin natin dine in. So, ayan yung kanyang total. Proceed. Ito yung iba't ibang payment method natin dito. Pwede ka mag-split payment at magdagdag ng iba't ibang mga payment method. Cash payment, 20. Lagay natin halimbawa 50. 50 yung binayad ng customer mo, so meron tayong change dito na 30. Other details, dito sa order source, meron tayo ditong online tsaka physical store na pwede mong pagpilian. Pero ngayon, piliin muna natin ay physical store. Pwede ka maglagay ng notes kung meron kang mga delivery, o kaya reference number, etc. O kaya GCash number, yan, pwede yan. So, create order tayo. So, yan, meron na tayo ditong online receipt. Makikita mo yung lahat ng details ng iyong nabenta. Tapos, kung meron kang connected na printer, automatic na lalabas sa printer mo to. Pwede mo i-reprint, pwede ka mag-print slip para sa kitchen, pwede mo rin yung i-email, download, or i-print yung invoice. Tapos, makikita mo sa ating inventory items, yung ating bottled water ay nabawasan ng isa. Okay, so ganun tumatakbo yung ating inventory. Meron tatlong klase na inventory sa merchant tree. Una ay single inventory. Kapag bumili ng isa, halimbawa, isang bottled water, mababawasan ng isa. Yan yung ginawa natin ngayon. Pangalawa ay bundled inventory. Kapag bumili ka ng isang product na may ingredients, automatic lahat ng ingredients niya ay babawas. So, sa ganung paraan, siyempre, accurate lagi lahat ng stocks natin. Kahit na kalit-liitang syrup or powder yan, matatrack natin. Pangatlo ay no tracking. So, yung no tracking naman, ginagamit ng mga cafe namin. Kung meron silang mga delivery, meron silang variant na iba't ibang mga presyo o kaya location. So, pwede mong gawin yon. So, ngayon, subukan naman natin kapag may bumili ng ating chocolate frap. So, chocolate frap, sabihin natin 12 ounce. Yan, lagyan natin ng, sige, wala muna tayong modifier. Add to order. Tapos, proceed to payment. Sabihin natin Primaya. Sige, lagyan natin ng bottled water. Ayan. So, dito, pwede ka rin, balik muna natin. Dito, sige, pakita ko muna. Proceed to payment, create to order. Ayan. May kita mo sa inventory items na nabawasan na yung ating mga ingredients. Okay, next, punta naman tayo sa dashboard para makita mo yung sales mo. Dashboard. Ayan. Dito sa dashboard, makikita mo, meron tayong dalawang widgets dito para sa ating inventory status. Kunyari, out of stock. Clickable to. Yan. Yan. Okay? Itong dalawa naman para sa mga unpaid transactions natin. So, itong today summary naman ay ito yung business day natin.
Ito yung kabuuang benta natin sa isang araw. Ngayong February 24. Ito naman sales and expenses. Ito naman yung ating sales February 1 up to present. So, pwede mong gamitin yan yung today, ayan, week, month. Andito naman yung ating top selling products by amount at ating low stock items. Next, paano naman kapag ka nagkamali ng punch or order sa cafe mo? So, punta ka lang sa sales orders, burahin natin yung nagkamali. Halimbawa, ito, 130. Nagkamali ng punch. Void mo lang, confirm. Makikita mo na nabalik yung pera. Okay, tapos yung yung ingredients niya nabalik din. Yan. Sa merchant tree, pwede ka rin mag-park order. Halimbawa, matcha latte, kunyari, ito yung order niya. Click mo lang tong drop down, park order. Yan, kunyari, table 5, park order. So yan, naka-park. Yan, tapos pwede mo na i-print print slip para ipadala sa kitchen. Tapos kunyari, magbabayad na sila, buksan mo lang dito yung kanilang order. Table 5. Ayan. Open. So yan, nag-open na. Then proceed to payment. Pwede ka rin ulit magdagdag, then park mo ulit, pwede yon. Then, pero ngayon, kung kunyari magbabayad na siya, proceed to payment. Complete order. Ayan, okay na. Completed na. Next naman, halimbawa, kung ikaw ay nagamit ng discount, dito sa merchant tree, pwede ka gumamit ng whole order discount, kunyari senior. So, yung buong order ay magkakaroon ng 20% na discount. Pwede kang gumamit ng PWD, percentage discount, at amount discount. Ayan, 10%. Full order yan. Kunyari, 50. Ayan. Kung gusto mo naman ay isang item lang. Click mo lang yung gusto mong lagyan ng discount. O, kunyari, senior. Yan. So, isang item lang yung magkakaroon ng discount. Proceed. Create. So, yan. Guys, dito sa merchant tree, pwede kang mag-track ng iyong mga customers. Kailan siya huling bumili, gano'n siya kalakas bumili, tuwing kailan siya nabili, pwede mo matrack dito. Pwede ka rin maglagay ng loyalty program dito. So, pakita ko sa iyo kung paano ginagawa yun sa customer muna. So, halimbawa, may nag-order na customer mo, proceed to payment. Tapos, itong customer, pili mo to. Pwede kang pumili dito ng customer mo or gumawa ka ng bago. So, halimbawa, gawa tayo, Jen De La Paz. Email jen@sample.com 097512345667. Address, Sample Cavite lang muna. Save. So, yan. Tapos, create order ka lang. So, yan. Jen De La Paz, customer. Then, makikita mo yan dito sa sales, tapos customers. Ito ang Jen De La Paz. Kaya makikita mo yung kanyang customer information, sales information, kailan siya huling bumili. Tapos, ito yung order history niya. Yan. Okay? Tapos, loyalty program naman. Yan, pwede mo enable to para magbigay ng iyong mga points. Pero gagawa tayo ng separate video para dito. Okay? So, huwag muna natin itong i-discuss. Okay guys, punta naman tayo sa inventory management. Dito sa inventory items, ay makikita mo lahat ng list ng products na binibenta mo sa store. So, andito yung kanilang stock, kanilang reorder level, kanilang cost, kanilang base unit, ay dito mo makikita. So, makikita mo rin dito yung kabuang value ng lahat ng inventory mo. Dito sa inventory items, makikita mo rin kung ano yung overstock ka at makikita mo rin kung ano yung mabilis maubos. Una, makikita mo, meron tayo ditong stock 99 pieces tapos may reorder level na 10. So, ibig sabihin lang nito, kapag yung 99 pieces, naging 10 na lang, ay magno-notify sa cellphone mo to na mag-reorder ka na. Magpapadala rin to ng message doon sa email mo. Pag binuksan mo yan, makikita mo, so yan, meron tayo dito base unit, pwede mo i-edit yan, kasama yung branch, tapos makikita mo rin ng mabilisan kung ilan na yung stock mo sa mga branches mo. Catalog usage, recipe, transaction history, makikita mo dito yung movement ng bottled water. Isang location, ilan yung nabago, tapos yung stock niya, sino nagbago, tapos anong oras. Papakita ko rin sa iyo yung kanina ingredients. So, halimbawa, itong all-purpose cream. 280 ang cost per liter. Cost per base unit to, 280. Pero kung gagamitin mo ml,
So, ang mangyayari niyan, yung cost per ml. Okay? So, mas bababa yan. Kapag naglagay ka ngayon sa catalog, yung ml na yung lalagay mo, hindi na yung 0 point na may decimal. Okay, tapos dito makikita mo, catalog usage niya. Yan, saan ginamit yung all-purpose cream, nandito. Kasi kapag dinilit mo to, hindi mo basta-basta madidelete to. Kailangan alisin mo muna to dito sa kung saan siya nakalink o naka-add. Recipe usage, transaction history, so yan. So dito, hindi ka madadaya kasi meron kang audit trail. May logs ka kung sino yung nagbabago or sino gumagawa ng transaction. So, pwede ka rin dyan mag-export. Pwede mo mapanood yung video kung paano gamitin yung inventory items. Pwede ka mag-search. So, halimbawa, lead, cup. Ayan. So, dito sa PO naman, ito naman yung ginagamit natin kapag magre-restock tayo ng ating mga inventory. Magsaselect ka lang ng item, then kapag na-receive mo na, yung item na yon ay automatic na idadagdag to sa inventory, tapos mag-create ng expense. Subukan natin. So, halimbawa, bibili ka sa supplier mo. Halimbawa, wala ka muna ng supplier. Tapos, status niya, receive, paid. Halimbawa, bibili ka ng straw. Ang straw mo, 1,000. So, halimbawa, bibili ka ng 200. 200 lang. So, yan, 200 pesos. Save. Ayan. So, automatic sa inventory items, madadagdagan yung straw mo. Ayan, 1, 2 na. Then, expense mo, ayan, bumili ka ng 200. Makikita mo rin sa dashboard na meron niyang expense, 200. Ayan. Sumama rin yan dito. Tapos, sa reports, meron din yan. Today, ayan, 200. Tapos, yung breakdown niya, nandyan. PO, 200. Okay? Tapos, PO tayo, halimbawa, lagyan natin ng supplier. Bawa tayo suppliers dito. Kunyari, test supplier. Halimbawa, Ben Romualdez. Ayan. Phone number. Sample lang yan. ben@sample.com. Address, sabihin natin Divisoria. Divisoria niya, Metro Manila, Manila, ganyan lang. Skip muna natin to. Save. Yan, kita mo na yung information ng supplier mo. So, gawa tayong PO. New. Tapos, lagay natin ang supplier. Then, sabihin natin confirm lang muna. Hindi mo pa nare-receive. Tapos, unpaid. Pwede ka rin mag-partial dyan. Lagay ka ng, halimbawa, bili ka ng straw. 500. So, yan, lagay ka dito ng, so, halimbawa, unpaid. Unpaid. Save. So, yan, confirm unpaid. So, makikita mo sa inventory items, hindi pa pumapasok yung straw. At wala pa yung expense na ginagawa. So, kailangan receive para dumagdag sa ating inventory. Okay, click natin to receive. So, halimbawa, nagbilang ka, pagbilang mo, 500 naman, confirm receipt mo lang. Yan, receive. Nandito na yun ngayon sa inventory. Yan. Then, saka mo siya i-paid. Yan. Optional kung gusto mong gawa ng expense. Okay? So, makikita mo dito suppliers mo, makikita mo na kung saan ka bumibili ng mga products mo or ingredients na gagamitin. So, makikita mo dito sa products, yan, kita mo na yung updated price niya. Kung magbago man si supplier, syempre, bibili ka, babaguhin mo yung yung PO mo, mag-update yan, makikita mo dito. Pwede mo nang baguhin ngayon yung inventory items mo, yung costing mo dito. Base doon sa updated na cost ni supplier. Makikita mo, gumawa ng expense uli yan. Ayan. Dashboard, andyan yan. Okay, tapos pwede mo yung filter. Ayan. Yung mga status niya, pwede ka mag-filter dito. Tapos date range ng mga due date. Pwede ka rin dito mag-export. Tapos yung PO, yung video, andito. Okay? Tapos dito, wala to. Ay, ito. Pwede ka mag-download dito ng PDF. Pwede ka rin mag-print. Pero ngayon, di ko mapiprint to. Wala akong printer. Test natin tong PDF. Download invoice. So, yan.
sample PO natin, PDF. Okay, next, dito naman tayo sa inventory counts. Bale, yung inventory counts ay para i-check at i-verify ang actual stock ng product sa store. So, dito mo malaman kung tama yung system count at saka yung actual count. So, syempre tayo mga nagbi-business, gusto natin tugma yung ating actual count sa system. Magtatali sila. So, pag ganun yung nangyari, syempre, may iwasan natin yung error, may iwasan natin yung losses, masisiguro natin na accurate yung stocks natin. So, sample na natin. Halimbawa, new, load all items. Pwede mong i-load isa-isa lang, pwedeng load lahat. So, halimbawa, itong bottled water, gusto natin syempre, yung bibilangin natin dun sa actual, tugma sa system. Pero pag bilang mo, halimbawa, 90 lang, nawawala, or damage na lang, damage yung siyam, 9 pieces yung difference niya. Save. Kaya makikita mo dito, nung nagbilang kayo, nag-inventory count kayo, lahat naman tama, maliban na lang sa bottled water. Damage yung 9 pieces. So, pwede mong pagawa to sa stop mo, magpapa-inventory ka ng lahat ng stocks. Gusto mo every day, gusto mo every week, every month, o kaya quincenas. Marami sa mga cafe namin ginagawa every 14 tsaka 29. Para pagdating ng 15:30, nasa sahod sila, makapag-re-inventory muna sila, tapos kakaltasan na lang sila doon sa 15:30. So, ganun. Kung meron kayong policy na ganun, pwede mong gawin yun. So, ganun tumatakbo ang ating inventory count. Pwede mo yan i-download at pwede mo rin i-print. Stock adjustment naman, halimbawa, on the spot, may nabasag, may na-expire, o kaya may changes na ginawa ka sa store mo. So, gawa ka lang dito ng stock adjustment. Medyo similar sa inventory counts. So, dito, halimbawa, kunyari, expired yung 1 liter niya, kunyari, 1,000 ml, expired. Ayan, negative mo yan. Save. Ayan. Di mo na kailangan pang hintayin yung weekly or quincenas, monthly na re-inventory. So, on the spot, nakita mo, expired, nilagay mo na agad. So, mabawas yan dito sa inventory items. Milk. Yan. 5,000 yung kanina. Tapos, yung kanina, inventory count, bottled water, ayan, 90 na lang. Okay? Okay, punta naman tayo sa stock transfers. Bale, itong stock transfers, kapag kailangan maglipat ng mga stock sa isang branch papunta sa ibang branch. Okay, halimbawa, gawa tayo ng stock transfer. Halimbawa, straw. Maglilipat ka kunyari ng 500 pieces sa main, papunta dito sa branch. So, save. Ayan. Makikita mo sa inventory items, straw, wala nagbago. Dahil naka-filter siya ng all location. So, gawin mo main. So, 1, 2 na lang. Pagdating mo sa branch, may 500 na siya. So, ganun tumatakbo ang ating stock transfer. Okay, punta naman tayo sa ship management. Balik-click mo tong ship management. Dito, makikita mo lahat ng information mo o lahat ng information ng ship. Isang store, magkano ang initial cash, anong oras nagsimula, ilang orders. Tapos dito, pwede ka rin magdagdag ng expenses. So, halimbawa, tissue. Bumili ka ng tissue ng 20. Add expense. So, yan, mababawas yan dito sa cash in drawer. Tapos, madadagdag dito sa total expenses. Makikita mo rin dito yung mga payment method na ginamit mo. Ngayon, cash pa lang. Expense name, tissue, ayan. Tapos, yung mga product na nabenta mo. Pwede ka rin gumawa dito ng transaction para sa cash management. Halimbawa, nag-remit ka. Remit. 500, halimbawa. Remove cash. So, ayan. I-remove niya sa drawer yung 500. Tapos, makikita mo yun dito. Ayan, cash movements mo. Nag-remit ka ng 500. Okay? Tapos, end ship ka lang. Kunyari, magsasara ka na ng store. Mag-out ka na, end ship. Tapos, lagay mo lang dito yung cash in drawer. So, siguraduhin mo lang na nabilang mo ng tama yung pera. Tapos, ilagay mo yung ending cash amount. End business day, ito naman kapag ikaw yung closing. O kaya,
meron kayong, kunyari, dalawa yung ship nyo. Kung ikaw yung unang ship, huwag ka muna mag-end business day. Kung yung pangalawang ship, closing, siya yung mag-end business day. Para sa isang business day, makita mo yung kabuang sales ng lahat ng ship mo o yung cashier mo. Okay? So ganun yung takbo ng end business day. So ngayon, wag muna nating i-end business day. End ship lang muna tayo. Cash matching. Kita mo dito lahat ng information ni Juan de la Cruz ng ship na yan. Ayan. Okay? Tapos business days, sales, tapos business days. So yan. Ito yung kay Juan de la Cruz. So naka-open pa rin. Kung nag-end business day ka kanina, mag-close yan. Usership mo makikita yung ship mo kanina. Punta naman tayo sa expenses. Dito naman sa expenses, dito natin i-record lahat ng gastos ng store mo. Tulad ng bills ng PLDT, tulad ng mga supplies, o kaya Meralco. So dito tayo naglilista ng mga expenses natin. Yung kaninang tissue, nag-reflect yan dito, employee ship, tapos tissue. So ngayon, halimbawa, gagawa tayo ng isang expense transaction. Kunyari, PLDT. Pwede ka mag-create new. Dito lagay natin bill o bills. Yan. 1699. Kunyari, PLDT fiber. Ayan. Save. Ayan. So makikita mo, nandito na rin yan sa expenses. Nadagdag yan dito. Tapos sa reports. Ayan. Today. Ayan, 1699. Tapos doon, pwede ka rin sa expenses. Ayan, pwede mo i-export. Pwede ka rin mag-filter dito. Ayan, categories, users, transaction date. So, pwede rin dito. So, ganun tumatakbo ang ating ship management at ang ating expenses. Next, punta naman tayo sa production order feature. Bali, ang production order ay para sa products na ginagawa o niluluto in advance. Katulad ng cakes, ng cookies, ice cream, ulam, at iba pa. So, binabawasan agad nito yung ingredients sa inventory mo para matrack yung consumption at laging updated yung stock mo. So, unang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng catalog na cupcake. Ayan, ito. So, gumawa na ako. Pero, ito ay walang stock. So, gagawin natin, magpo-produce tayo ng 30 pieces para magkaroon niya ng laman. Kung bakit 30 pieces lang ang gagawin natin, or kunyari gusto mo 60 or 90, kung bakit may specific quantity lang tayong ipoproduce para maiwasan natin yung sobrang pagbebenta ng mga stock mo. So, halimbawa, gagawa tayo ng 30, tapos ibebenta nila 32, 35. Tapos yung 5, kumuha sila sa inventory nang hindi nila dinaan sa system. So, malalaman mo na dinadaya ka nila. Magugulo yung inventory mo pag ganun yung nangyari. Okay? So, dapat padaanin lahat dito sa production order. So, meron na akong catalog dito ng cupcake. Punta naman tayo sa recipe. Gawa tayo recipe ng cupcake. Halimbawa, cupcake recipe sa recipe name. Tapos, output inventory. Ang mangyayari ay gusto ko ng cupcake na 30 pieces. Pwede ka maglagay ng notes. Tapos, lagay natin yung ingredients niya. So, okay na. Ito na yung ating mga ingredients. So, save natin yan. So, meron tayong recipe dito. I-produce na natin yan dito sa production orders. New. Tapos, ilagay natin yung recipe natin dito. Stock location main. Number of batches, pwedeng kong gawin yan. Halimbawa, 2, dadagdag yan. 3. Okay? So, ngayon, isa lang muna. Tapos, completed, automatic na ibabawas niya na to doon sa inventory, sa stocks mo. Okay, then save. Ayan, okay na. Makikita mo sa inventory natin, ayan, nabawasan na yung ating sugar, eggs, butter, o yung flour natin. Nasaan yun? Ayan, nabawasan na. Tapos makikita mo dito sa ating catalog, cupcake, ayan, meron na siyang 30 pieces. So, ganun lang kadali gamitin ng ating production order. Next natin ay dedicated printers. Bale, yung picture na to ay para sa mga business na may hiwa-hiwalay na departments.
Halimbawa, kitchen, bar, milk tea station, at iba pa. Bale, automatic dito ipiprint yung order sa tamang printer para mabilis at maayos yung workflow sa store mo. Okay, so simulan natin. Add printer tayo dito. Nagawa tayo halimbawa kitchen printer. Kitchen printer. Main, 58mm size, tapos auto print. Sa kitchen, ito yung mga ginagawa. Kaya natin yan. Okay. So, halimbawa, dalawa lang yung station mo. Yung isa, drinks. Yan, sabihin natin 80 yan. 80mm. Yan. Rate. So, okay na. Meron tayong dedicated printers na na-setup. Bali sa POS, sa app, nilalabas dyan printer settings. Tapos, lalabas yung mga dedicated printers na ginawa mo. Then, i-connect mo lang yung app doon. Kapag connected na, pag nag-punch ka, automatic yung mga slip, kitchen slip, drink station slip, lalabas sa kanya-kanya mga printer. Okay, so ganun lang kadali gawin ang ating dedicated printers. Okay, next natin ay customer display. Bali, itong customer display ay ginagamit natin sa another tablet or another screen. Secondary screen kung tawagin. Tapos, para makita ng customer natin yung total price, yung discount, yung item na kanyang binibili, para maging transparent sa kanya yung bawat transaction. Okay, una natin gagawin ay enable muna natin tong customer display. Makikita mo yan dito sa device mode tapos customer display. Next ay gumawa tayo ng account. So, new user, tapos customer display. So, lagyan mo yung email mo. Save. So, yan, meron na tayo ditong customer display na account. Ngayon, ilagin natin to doon sa secondary screen. So, doon sa secondary screen, di mo kailangan ng kable o anumang connector para i-connect doon sa main na POS mo or tablet. Kailangan mo lang ilagin to na merong wifi yung isang screen. Okay, so imaginein mo, ito yung dalawa nating screen. Ito yung POS sa cashier. Ito naman yung secondary screen, yung customer display. So, lagin mo lang. So, yan, okay na. Makikita mo dyan na connected siya. Pwede mo i-check yung branch mo. Pwede mo gamitin yung branch, i-filter yung branch mo dito. Pwede kang mag-full screen. Okay, so una lagyan natin ng image. Customer display. Lagyan natin ng logo. So yan, meron tayong logo. Ngayon, start natin, reload natin to. So yan, okay na. Then, magbebenta tayo ngayon. So, halimbawa may bumili, bottled water, cupcake, ayan. So, makikita mo, gumagana na siya. Dine in, take out, okay. Then, proceed to payment, create order. So, ayan. Makikita mo dito, yan. Thank you, your order has been completed. So, pwede ka maglagay ng email dito, yung customer mo, then send receipt. So, ganun lang kadali gamitin ng ating customer display feature. Next, punta naman tayo sa user management. Bali dito ay minamanage natin yung mga staff, yung mga admin mo, kung kanilang roles, permissions, store access para control natin kung sino yung pwedeng gumamit ng inventory, sino yung pwedeng mag-transact sa POS. Okay, so ngayon gagawa tayo ng user account. Employee. So lagay mo lang yung full name niya, halimbawa dyan, Pilapil. Email, password, tapos permission niya, store access, okay, hindi muna ako maglalagay dito ng inventory. Save, okay na. So, may dalawang paraan para i-login or gamitin tong account na to. Una, gamit ang storefront mode. Pangalawa ay direct login. So, pakita ko muna sa'yo yung storefront mode. Punta ka sa device mode, storefront mode. So, naka-admin ka, tapos pasok ka sa store, enable. So, storefront mode, gagamitin yung admin account, gagamitin dun sa POS tablet ng cashier. Then, pwedeng maraming account dito o user account para madaling i-access. Okay? Kasi pag pinindot mo yan, ayan, password na agad. Pipili na lang yung mga cashier mo, ano yung account nila. Login. So, ayan, konti na lang yung kanilang menu dito.
Next, yung isa naman ay direct login. Pakita ko sa'yo. So, yan. Halimbawa, ito, yung POS tablet nyo. Direct login lang siya. Yan. Subukan natin magbenta. Babalik muna ako sa admin. So, guys, binalik ko muna sa admin itong isang tablet natin. So, halimbawa, magbebenta si John Pilapil. So, start ship lang siya. Halimbawa, si John Pilapil yung closing. Initial cash amount. Ayan, okay na. So, nagbenta siya, halimbawa. Marami siya nabenta. Proceed to payment. Tapos, create order. So, ayan. Okay na. Makikita mo dito, pag na-refresh mo yan, yan. So, last order, less than a minute ago, si John Pilapil. Ayan. So, andito yung kanilang total sales. Tapos, makikita mo dito sa userships, yung benta ni John Pilapil. Ayan, 2.7. Tapos, nandyan rin yung kanyang mga nabenta, cash, payment method, at yung kanyang sales, yung kanyang item na mga nabenta. Ayan. Ngayon, makikita mo dito sa business days, sales, tapos business days. Yan, bukas pa rin to. I-close natin dito. Ito yung POS tablet nyo sa cashier. Halimbawa, mag-out na siya. Closing siya. So, lagay niya lang cash in drawer 2710. 2710. And business day ako. End ship. So, yung per ship, walang end business day. Yung closing, meron. End ship. So, yan. Okay? So, yan yung kanyang ship ni John Pilapil. Ngayon, balik ako dun sa admin. So, ito na admin. Sa business days, naka-close na yan. So, makikita mo, ito na yung kabuuang benta ng buong ship mo. Nagsama na yung kay John Pilapil tsaka kay Juan de la Cruz. Inopen ni John Pilapil, kinlose ni John. Inopen ni Juan de la Cruz, kinlose ni John Pilapil. Okay? Yan yung business days natin. Okay? So, ganun lang tumatakbo ang ating user management feature ng Merchantry. Next, punta naman tayo sa employee management. Bali, ang employee management ay para ma-manage yung information ng lahat ng empleyado mo. Yung kanilang attendance, kanilang work schedules, kanilang salary, kasama na rin yung automatic computation ng overtime, deductions, at additional pay. So, ngayon gagawa tayo ng dalawang employee. Sample natin. Gawa muna tayo. Gagawin muna natin si John Pilapil. John Pilapil. Contact number. Email. Address, sabihin natin Cavite. Employment status, full-time. Tapos, employment end date. Sabihin mo ng optional muna to. PIN. Link user account. Link natin siya. So, ang mangyayari dyan kapag yung cashier mo, halimbawa, nagkaroon ng discrepancy, kulang siya ng 20. So, automatic sa employee management natin, babawasan siya ng 20 sa kanyang salary. Okay, daily rate, sabihin natin 650. Base number of hours, 8. Tapos break hours, 1. Parang 8 to 5 p.m. Overtime, hourly rate, sabihin natin 150. Check natin yung overtime, tapos yung branch kung saan siya na-assign. Tapos pwede ka maglagay dito ng notes. Save. Okay, gawa pa tayo ng isa. Yung isa, halimbawa, Lisa Miranda. Contact number 9153216. Sample lang. Email. Address, sabihin natin Dasma, Cavite. Tapos PIN. Link user account, wala. So, dito 650. Sabihin natin hindi cashier to. Overtime 150. Save. So, yan. Dalawa na yung account na nagawa natin. Dalawa employee profile na. Ngayon, may dalawang klase kung paano sila magka-clock in. Una, sa POS tablet ng cashier.
Kung konti lang naman yung stop mo, pwede na doon. Pangalawa ay gagawa tayo ng account para sa isang dedicated device. Lahat sila ay doon magka-clock-in. Una, gawin muna natin yung POS tablet. Doon sila mag-login. Okay guys, imaginein mo na dalawang tablet yan. Ito, tablet mo sa bahay, pang monitor mo ng business mo. Ito naman ay tablet mo sa store. Okay? Itong tablet mo sa store, nilogin mo yung admin mo dyan. Kasi kailangan mo mag-storefront mode. Bakit kailangan mo mag-storefront mode? Kasi ilalagin mo yung user ng cashier, yung user account ng cashier mo para sila ay mag-attendance. Ginagamit mo lang yung storefront mode kasi walang attendance button kapag nag-direct login. So, para maiwasan natin yung pandadaya sa mga attendance. Siyempre, kung direct login, pwede mag-login yan sa bahay. Dayain yung kanyang attendance. So, ngayon, doon lang sa POS tablet mismo sila magla-login. Okay? Kailangan mo mag-storefront mode. Tapos, enable. Nandiyan dyan pilapil. Nakita mo dyan sa POS, meron na tayo ditong attendance button. So, yan. Pwede na sila mag-clock in dyan kasama ang ibang empleyado. Sampulan natin. Okay guys, sampulan natin. Next, pin. So, yan na. Lisa Miranda, halimbawa. Tapos makikita mo dito, sa admin mo, sa attendance tracker, so yan, si Lisa naka-clock in na. Okay, clock out naman tayo. Yan. Pin. Yan. Nakikita mo dito, pag refresh mo yan, so automatic naman yan. Ayan. Okay? So, next gawa naman tayo nung pang dedicated device. Punta ka sa settings, tapos users. Magawa ka dito ng new user. Then, piliin mo yung attendance tracker. Email. Password. Tapos, store access. Okay. Okay, meron na tayo. I-login naman natin yun. Ito, pwede to direct login kasi dedicated device to. Login. So, yan. Okay na. Dedicated device yan. Kita mo rin dyan yung branch. So, walang employee doon. Tapos, full screen. Ayan. Okay? So, punta naman tayo dito sa attendances. Employees, tapos attendances. So, makita mo, wala tayong total pay dito kasi konti lang yung total hours na naipasok. Kung sakali na, halimbawa, nalimutan niya mag-in, nalimutan mag-out, nakauwi na ng bahay, saka lang naalala mag-out, okay? Pwede kang gumawa dito ng new. Ikaw yung gumawa ng attendance niya, pwede yan. Nyari, dyan pilapil. Sabihin natin 8 to 5. 5 p.m. Okay? Save. Ayan, 9 hours. So, gross pay, ito yung kanyang attendance information. Tapos, pay information. Halimbawa, gross pay, additional pay. Halimbawa, may additional pay kang 100. Ayan. May deduction ka, halimbawa, 50. Ayan. Pwede ka maglagay ng notes dito. Save. Ayan, save na. Yung isa naman, halimbawa, naggawa ka uli para dun sa isa. Sabihin natin yan na yung oras niya. Save. Ayan, 9 hours na. Save. So, pwede ka mag-filter dyan. Store, date range. Pwede mo rin export yan. CSV file. Yan. Okay? Tapos, halimbawa, magbabayad ka na ng salary nila. Pwedeng daily, weekly, monthly. So, dito ka lang punta sa reports, tapos employee reports. Yan, sa date range na to, pwede kang pumili today, o kaya naman last 7 days this month, o kaya naman per week, per quincenas, pwede mong piliin dito. Stores, tapos sino employee, pwede ka pumili dyan. Ngayon, all employees natin. So, halimbawa, babayaran na natin sila. Click mo lang tong create expense.
So, automatic yan nakadrop. Payroll, then expense amount 1,350, naka-breakdown siya dito sa notes. Tapos, pag nabayaran mo na, i-paid mo lang. Ayan, credit expense. Okay? Tapos makikita mo yan dito sa expenses. Ayan, nagbayad ka. Kita mo na rin sa dashboard yan. Nandito na rin yan. Then, nandito na rin yan sa financial summary. Today. Ayan, nandiyan na yan. Employeeship, payroll. Ayan. Okay, so ganun lang kadali gamitin ng ating employee management feature. Next, punta naman tayo sa reports. Umpisa natin dito sa financial summary. Bali dito sa financial summary, ay dito mo makikita ang total sales mo, ang gross sales, expenses, profit, at iba pang mga key metrics ng store mo. So dito, madali mo makikita yung performance at makagawa ka ng smart decision making para sa iyong business. Okay, dito kita mo agad yung gross profit, gross sales, gross profit, net sales, expenses, net profit. So, itong mga na-generate na to ay base dito sa date range na to. Pwede mo rin gamitin tong period o week. So, ngayon wala pa akong month. So, day lang muna. Stores. Yan, wala akong sa branch. Payment status. Partial. Ayan. Tapos, kita mo rin dito ang lahat ng payment method na ginamit mo. Tapos, sales by category. Ano bang category malakas sa business mo? So, pwede mong palakasin to. Pwede mong buhusan ng marketing yan. Then, gross sales breakdown. So, ito yung lahat ng nabentang item o product sa store mo. Expenses breakdown. Ito yung mga ginawa natin kanina na mga expenses ng store mo. Okay? Next ay sales reports. Sales reports naman ay medyo similar sa financial summary. So, dito, makikita mo yung breakdown ng performance ng sales dito sa sales report. So, yan, kita mo agad yung per day mo dito. Kita mo agad yung gross sales mo per day. Kita mo yung gano'ng kalakas ka magbigay ng discount per day. Net sales cost, gross profit. Tapos, ilang orders yung nagawa mo sa isang araw na yon. So, sample ko lang to guys ha. Then, margin. Napaka-importante yan ng margin. So, gusto natin syempre na ma-hit natin yung margin na gusto nating iset. Halimbawa, ang gusto mo iset, 50. Gusto natin, hindi tayo bumaba sa 50 kasi kung bababa sa 50 yon, may something, di ba? May mali sa business natin. Bakit ganon? Okay? Next, pwede ka filter dito ng period, week, month. Yung month dito, kinuha yung 1 to 24. Okay, kaya walang month kanina sa financial summary kasi isang buong month yun eh. Ito kinuha niya 1 to 24 lang. Up to present. So, isang powerful din itong hour. Today. So, yan. Dito kita mo agad yung peak mo. Diba? Kung sakali, sa isang araw mo, matumal, tapos may biglang nag-peak. So, isa ring data yon para buhusan natin ng marketing. Okay? Tapos, kita mo dyan yung iyong discount. So, walang discount sa financial summary. Walang discount sa financial summary dito meron. Pero dito, walang expenses. Okay, tapos stores. Ayan yung filter. Payment status. Meron din dito. Product, halimbawa, chocolate frap. Wala pala to. So, yan, bottled water. So, kita mo agad, itong oras na to, ito yung order na nagawa. Okay, customer, pwede ka mag-filter ng customer dyan. Neji Garcia. Ayan. So, kita mo agad, pag-filter mo ng customer, saan ba siya lagi nabili? Diba? So, ayan, magandang feature yan. Tapos, pwede mo i-export. At pwede mo rin makita yung mga info ng label na nandito. Sa sales by period. Sales by product naman, dito mo naman makikita yung performance ng mga product. Itong na-generate na to, itong breakdown na to ay base sa date na to. So dito, pwede ka rin mag-filter ng stores, payment status, pumili ng product. Yan.
Dito naman kita mo yung quantity. Ilan yung nabenta mo na cupcake. Yung isa order, ito quantity. Tapos, pwede mo rin yan export at makikita mo yung info ng bawat label natin dito. Sales by customer naman, very straightforward naman to. So yan, pwede mong pipiliin yan dyan tulad nung kanina. Yan, pero dito, kita mo, discount na nagawa niya, orders, yung unpaid niya, kita mo dito. Lahat yan ay based dito, 1 to 24. Okay, pwede mo rin yan i-export. Yung info dito, mga label, ay makikita mo dito. Next, punta naman tayo sa inventory reports. So, yung inventory reports naman ay para makita natin yung status ng lahat ng products sa store mo. So, dito mo makikita yung inventory valuation, usage forecast, inventory adjustments, inventory history, para mas maayos yung restocking, para magkaroon ka ng maayos na decision making sa inventory mo, magkaroon ka ng cost management ng maayos, at yung efficiency sa business ma-achieve natin. Okay? So, makita mo dyan yung itong inventory valuation. So, ito yung total value ng lahat ng product mo dito. So, itong total inventory value, lahat yan. Pag pinagsama-sama mo, yan. Lahat ng item mo. Tapos, pag pwede ka mag-search dyan, limbawa yan. So, kita mo agad yung kanyang value. Kung magkano. Then, pwede mo rin i-export yan. Tapos, nandito yung info ng ating mga labels. Usage and forecast. So, dito mo makikita naman para ma-prevent mo yung overstocking, ma-prevent mo yung out of stock. So, makikita mo dito, ayan, yung quantity use natin, yung current stock, base dito sa date na to. Tapos, average daily usage natin, weekly, monthly, tapos days left. Meron ka 85 days bago maubos ang yung stock. So, syempre dito, meron na tayong data na, dapat pala, pag malapit na to, magre-restock na ako, ganyan. So, kita mo dyan dito, ayan. Halimbawa ito. Okay? So, pwede mo rin yan i-filter yung location, tapos yung inventory item. Yan. Bottled water. Okay? So, pwede mo rin yung export. At nandito yung kanyang info. So, inventory adjustment naman, lahat ng adjustment na nangyari sa store mo. Okay? Ito ay base dito sa ating pecha na to. Makikita mo dyan. Pwede mo i-check. Pwede mo i-filter by location. By reason. Halimbawa, damage. So, yan. Yung bottled water pala, merong damage na siyam. Kita natin agad. Okay, next. Inventory. So, halimbawa, bottled water. So, choose inventory item. Halimbawa, straw. So, yan. Merong inventory audit na ginawa. 500 pieces yung dinagdag. Pwede mo rin yan export. Tapos, nandito yung ating info ng ating mga label. Inventory history naman. So, nandito yung lahat ng movement ng store mo. So, makikita mo dyan, base dito sa February 1 to 24, location niya, all location. So, ito yung mga na-generate nating data. Yan. Kita mo dito sa main, nag-sales order, 7 pieces yung nabawas na ice matcha latte. Okay. Pwede mo i-filter yan by creators, nyari kay Jan Pilapil. So, ito yung mga history o movement na mga inventory na ginawa ni Jan Pilapil. So, kanya puro sales order lang. Kay Juan de la Cruz, makita mo dyan. Yan, may production order. Tapos, tingnan natin. May stock transfer. Yan, may stock transfer din dito. Okay. Juan de la Cruz. Yan, dito pala sa next. Yan, kita mo, meron dyan PO, stock transfer, production order. Yan. Choose inventory item.
So yan, yung bottled water, yung lahat ng movement niya, kita mo na. Pwede mo i-export din yan at dito ang ating info sa ating mga label. Okay? So guys, ganun lang kadali gamitin ang ating Merchant Tree POS. Kung meron kang katanungan, pwede kang mag-message sa ating Merchant Tree Facebook page. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.